Alam niyo bang nakakahiya na po ang ating Senado ngayon? Oo, lalong-lalo na po itong ating mga senador. Pero hindi ko naman po nilalahad sila ha. Oo, okay. Malinaw po, hindi po lahat ng ating mga senador ay nakakahiya. At tama rin po yung obserbasyon po ng isang senador na nagsabing pati nga daw po pananamit eh. Oo, kayo po, may napapansin po ba kayo sa mga pananamit ng mga ito ngayon? Pati daw pananamit, mga kababayan, nagbago na rin. Oo. Kanya-kanyang pormahan na para mapansin. Di ba? At ganun din, nawala na rin daw yung kung dati po itong mga senador natin ay hindi po nagkakasundo-sundo sa mga ilang issue kung tawagin. Ano? Pero after that, after ng debate, nakikita po natin sila noon na nagkakamayan. Oo, nagkakamayan yan na tila baga sinasabi ng bawat isa ang galing mo Brad, ang galing mo ma'am. Oo, nadali mo ako doon Parang ganoon ba? Yung bang parang yun, nagbabatihan sila pagkatapos po ng mga debate. Ganun po, ganun ka-professional ang mga senador natin noon. At alam nyo, nagsimula po ang pagiging magaspang ng mga senador natin. Hindi ko nilalahat gaya ng sabi ko kanina, hindi ko po nilalahat yan. Nangyari yan nung nakalipas na administrasyon. Ang ano dito, itinawid pa. Oo, itinawid pa nila ang kanilang kagaspangan dito sa kasalukuyan. Nakakahiya ang Senado. Naging takbuhan ng mga nagtatago sa kamay ng batas. Ang ilang senador naman ay may mga kanya-kanyang kinakaharap na kaso. At hindi lang basta kaso Hindi lang po basta kaso ng pagnanakaw ng aparador. Hindi lang po kaso ng snatching ng relo o kwintas. Abay, mabibigat na kaso po itong mga nakaatang sa kanila, kagaya po ng plunder, malversation of public funds, crimes against humanity. At sa aking pagkakaalam po, lahat po ng yan ay mga non-bailable offense. Oo, wala pong piyansa po yan. At yan ay alam naman po ng ating mga senador, pagka naisampa na po sa korte yan, sigurado ang kasunod niyan ay arestuhan na. At siguradong makukulong yan habang nililitis ang kaso. Dahil nga po, hindi po ito pinapayagan ng batas, batas ng Pilipinas, na mabigyan po ng pansamantalang kalayaan o kaya tinatawag nga po na non-bailable offense. Gagaya po ni Jinggoy, sino pa? Si Villanueva, si Cheese. Yan pong unang-unang tatlo na yan po ang unang pumutok din na pangalan. Sumunod na lamang po itong si Marcoleta, na ganun din. Ang reklamo din po kay Marcoleta ay plunder at saka bribery. At ayon pa kay Ombudsman Boying Rimulya, hinog na daw ang mga ebidensya. Nako po, ganyan trumabaho ang ating Ombudsman. Talagang hanggat maaari, ayaw niya ng hilaw na kaso. Gusto niya, pagka isinampa ang kaso, sigurado. So, meaning to say, na itong mga pinangalanan na yan, pag isinampa ang kaso, ay delikado na. Oo. Baka may sumunod na sa yapak ni Bato. Ayon kay Rimulya, maliban sa kanila, itong si Escudero, si Villanueva, si Cheese, at saka si Marcoleta, maliban po sa kanila, meron pa daw pong tatlo na kakasuhan din. So, bali, lumalabas po, ang inaasahan natin na masasampahan po ng ganitong klaseng kabibigat na kaso ay bali 7. Mauubos na yata ang Magic 13 ni Cayetano. At ang balita po, itong si Padilla ay pinakakasuhan din po ng obstruction of justice ng PNP CIDG. Kaugnay naman po ito ng nangyaring pagtakas po ni Bato de la Rosa. At ang alam ko, hindi naman po yata non-bailable yan o kaya bailable naman po itong obstruction of justice. Pero kung isipin po natin mga kababayan, isa kang senador, tinagurian kang mambabatas, tapos anong ginawa mo? Ganyang klase ng paglabag ng batas ay hindi po nararapat na ginagawa po ng isang senador na kagaya po ni Robin Hood Padilla. Grabe talaga ang mga senador na ito, Nakakalungkot na ang ating mga senador ay tad-tad ng kaso. Si Bato, tago ng tago. Matagal na nagtatago ito, 8 buwan na yata o magsisiyam na buwan na.
Oo, at patuloy pa rin 'yan na pinapasweldo ng taong bayan. Si Bongo, balitang-balita na po, mainit na po ang balita, nasusunod na po na ilalabas yung kanyang ICC warrant of arrest. Ano bang nangyayari? Hindi naman sa tingin ko ito mga gawa-gawa lamang eh. Oo, kung gawa-gawa lamang ito, sigurado hindi po ganyang katakot o kaya hindi po ganyang talagang nanlalamig si Bato tsaka itong si Bongo ngayon. Sigurado si Bongo ngayon nanlalamig na rin eh. At itong si Marcoleta naman, yung kanyang pahayag na sinasabi niya na siya daw ay ginawan daw ng kasong kriminal. Abogado naman siya, di ba? Kaya dapat kampante lamang. Medyo kalma lang dyan, kalma. Ay, oo, talagang mapapatanong ka na lamang eh. Ano bang klaseng Senado meron tayo ngayon? Hindi kaya itong senador natin mga ito hindi kaya sila nakakaramdam ng kahit konting hiyaman lamang? Oo. Kahit konting hiyaman lamang sa taong bayan. Oo, ibinoto sila, pinagkatiwalaan sila, at pinapasweldo sila. Oo, pinapasweldo ng taong bayan. Pero anong ginagawa? Ginagawa ba nila ang kanilang mga tungkulin? Ginagawa ba nila ang kanilang mga trabaho bilang mga mambabatas? Oo, ginagawa ba nila yung kanilang tungkulin sa bayan? Ginagawa ba nila yung kanilang tungkulin sa taong bayan? Ngayon, dahil karamihan po sa mga senador na humaharap ngayon sa iba't ibang issue o kaya mga kaso, pinapalabas naman nila na ito daw po ay isang uri ng panggigipit, pamumulitika, o sadyang tinatarget daw sila ng palasyo. Oo, tinatarget daw ng palasyo ang majority. Pero kung iisipin naman natin, mga kababayan, wala pang 13 majority noon. Yung tinatawag nating, ewan ko kung ano tawag nila, 13 Judas eh. Oo, wala pa noon ang 13 majority. Kaya lang, yung mga kaso na yan ay existing na. Oo, meron nang nangyayaring investigasyon noon laban po sa ilang senador na yan. Kaya para sa akin, hindi pwedeng iugnay ang Malacanang sa mga nangyayaring ganyan. Oo, yung mga nangyayari ngayon sa kanila. No? Gumawa sila ng kanilang ikasasama at pagka nagkakagipitan na, kay PBBM naman ang buwelta. Ano kayo? Hello? Grabe, hindi na maintindihan. Hindi na maintindihan kung ano po ang klase, anong uri ang mga taong ito sa ating Senado. Sana naman tuloy-tuloy na po ng ombudsman. Bilis-bilisan naman po. Ombudsman na Remulla, pakibilis po para naman sa ganon, makakita naman po kami ng totoong nakulong na senador. Wala pa kasi nakukulong na senador eh. Dahil kung talagang may makukulong na senador, katunayan lamang na sila po ay may sala. May nakulong na po tayong isang senador, pero dating senador, si Bong Revilla. At siguro, pagka yung apat at natuluyan itong apat na ito, ay sigurado, magiging masaya ang loob ng kulungan. Dahil siyempre, appearance sila doon. Ay partner, nandito na naman tayo. Mga ganun-ganon. Magiging masaya rin kahit paano. At itong naghihintay na si Bong Revilla, sigurado, talagang miss na niya yung kanyang mga katropa. So yun lamang po. Maraming salamat po sa muling panunood.